Hello guys and welcome po ulit sa aking YouTube channel Reg TV. And ako nga po pala yung Kuya Reg. At ngayon ang topic natin. So bakit nga ba kahit nakipaghiwalay na sa'yo ang isang lalaki at kahit na nakikita mo na masaya na siya doon sa bago niya, ay bumabalik pa rin siya pag ginamitan mo ng no contact rule? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya dyan ka lang dahil uumpisa na natin yan pagkatapos ng intro. So bakit nga ba bumabalik ang isang lalaki pag ginamitan mo siya ng no contact rule? Number 1, dahil mamimiss ka niya. Alam nyo, pag ginamitan nyo kasi ng no contact ang isang lalaki, dyan siya mas lalong makakapag-isip. Oo, sa una halos parang ipagtulakan ka na palayo. Or ipagtabuyan ka na niya dahil sa bago niya. Pero maniwala ka, kapag tumagal na hindi ka nagparamdam sa kanya, diyan kanya mas lalong iisipin. Lalo na kung matagal-tagal din kayo na nagsama. Diyan niya maiisip or diyan magpa-flashback lahat ng magagandang nangyari sa relasyon nyo. Maaalala ka niya sa tuwing dadaan siya sa mga paborito nyong lugar na pinupuntahan. Pag kumakain siya ng mga paborito mong pagkain or marinig niya yung mga paborito mong music, maaalala ka pa rin niya kahit may bago na siya. Kasi doon sa bago niya, hindi pa ganun kalalim yung pagsasama nila. Kaya mas mangingibabaw pa rin yung mga masasayang alaala ninyong dalawa. Kaya mapapansin nyo, after ilang linggo or ilang buwan, magpaparamdam ulit yan sa'yo. Pero dapat ang gawin mo, deadmine mo lang. Dahil pag in-entertain mo, wala na. Finish na. Number 2, dahil napapansin niya yung mga pagbabago sa'yo. After ng hiwalayan, di ba marami sa atin yung nagpapaganda or nagpapapogi. Pumupunta sa gym, nagpapapayat, or nagpapaayos ng buhok. Nag-iiba ng mga pormahan, yung mga ganyan, di ba? Basta ginagawa mo yung lahat para sa mas ikabubuti ng sarili mo. At oras na makarating yan sa kanya, sure ball, kahit nakablock ka sa kanya, maghahanap yan ng paraan para masilip niya yung mga pagbabago sa'yo. Pwedeng gagamit siya ng Facebook ng mga kaibigan niya, pamilya niya, mga tropa niya, or pupuntahan niya yung mga lugar na kung saan madalas ka tumambay para lang makita ka niya. At kung sa hindi man inaasahan na pagkakataon ay masalubong mo siya, tapos sasabihan ka niya na, "Kamusta?" Ngitian mo lang, tapos umalis ka na. Kapag minessage ka niya, isin mo lang, ganun lang. Ipakita mo na hindi na ikaw yung dati na hahabol-habol sa kanya. Para siya naman ngayon yung maghabol sa'yo. Pangatlo, hindi siya makahanap ng kagaya mo. Maraming nangangaliwa na bumabalik din sa kanilang original. Lalo na kung na-realize nila na mas okay ka pala na partner kesa doon sa pinalit niya sa'yo. Kapag bago pa lang kasi yung relasyon, parang bulag ka pa eh. At saka hindi pa dyan lalabas yung totoong ugali ng bawat isa. Kaya sa una, feeling niya perfect na yung pinalit niya sa'yo. Pero habang tumatagal yung pagsasama nila, dyan na unti-unting lumalabas yung totoo. Dyan na rin nagkakaroon yung mga hindi pagkakaintindihan at yung mga konting away nila. At dyan na ngayon mag-uumpisa na maikumpara niya yung ugali mo sa ugali ng bago niya. At kung mas matino ka pala, mas okay ka pala kaysa dun sa bago niya, mapapansin mo, magpaparamdam ulit yan after ilang buwan mula nung iniwan ka niya. Dahil feeling niya mas better ka kaya gusto niyang bumalik sa'yo. At baka hindi na siya makahanap ng kagaya mo kapag pinakawalan ka pa niya. Pero gaya nga ng sabi ko, hayaan nyo lang. Ituloy nyo lang yung paghihil na ginagawa nyo sa sarili nyo. Number 4, walang koneksyon. Minsan kahit gaano kabait or kahit halos perfect ng isang tao, pero kung wala kayong koneksyon sa isa't isa, parang useless din eh, di ba? Yung parang hindi kayo nagkakaintindihan, hindi kayo pareho ng gusto. Alam mo yung parang nakipagrelasyon ka lang sa kanya dahil kailangan mo siya, hindi dahil sa mahal mo siya. Parang ganun yung mararamdaman mo. Para ka lang nakisama dahil yung utak mo gusto siya. Pero ang sinasabi ng puso mo parang iba. Diyan niya marirealize lahat ng yan kapag ginamitan mo siya ng no contact rule. Kaya pag nagparamdam siya sa'yo, gaya nga ng sabi ko,
huwag mong re-replyan or sasagutin yung tawag niya. Number 5, hindi gumana yung plano niya. Hindi ko nilalahat pero karamihan sa mga lalaki na nagkakapera, sila kadalasan yung naghahanap ng iba or nakikipaghiwalay. Yung iba naman, nakikipaghiwalay sila dahil iniisip nila or feeling nila maraming babae ang magkakandara pa sa kanila kapag naging single na sila. Or feeling niya sobrang pogi niya kaya hindi siya nababagay sa'yo. Kaya siya nakikipaghiwalay dahil may plano siya na maghahanap ng mas sexy, mas mabait, mas maganda, mas magaling magluto kaysa sa'yo. Pero ang problema, hindi gumana yung plano niya. Dahil naisip niya na mas okay ka pa pala kaysa sa ibang babae dyan. Kaya ayan, nagpaparamdam ulit siya sa'yo dahil plano niya na balikan ka. Pero gaya nga ng sabi ko, huwag mong re-replyan or sasagutin yung mga tawag niya. Number 6, gusto niyang makita kung namimiss mo din ba siya. Meron din mga lalaki na nagpaparamdam pag ginamitan mo ng no contact rule dahil gusto lang niyang i-check or gusto lang niyang makita kung namimiss mo din ba siya. Iniisip niya kung paano ka nabubuhay ng masaya kahit na wala siya sa buhay mo. Kadalasan nangyayari yung ganyan pag nakita niya na parang siya na yung buhay mo. Or halos magunaw na yung mundo mo mula nung iniwan ka niya. Kaya ayan, kukontakin ka niya ulit para tignan kung paano ka mag-respond sa mga messages or tawag niya. Pero gaya nga ng sabi ko, huwag mo siyang re-replyan or sasagutin yung tawag niya. Alam nyo kasi, oras na in-entertain nyo siya. Nag-reply ka sa mga text or tawag niya, wala na. Finish na. Diyan na matatapos yung no contact rule. Kaya gaya nga ng sinasabi ko lagi, gawin nyo yung no contact rule para sa sarili nyo. Para maka-move on kayo. Huwag kayong mag-alala dahil kung talagang gusto niyang bumalik yan sa'yo, maghihintay yan. At hahanap siya ng paraan para makabalik sa'yo. Ang gawin mo lang muna ngayon, unahin mo yung sarili mo. At kapag okay ka na, dyan ka na mag-decide. Kung tatanggapin mo ba siya ulit, base sa mga ginawa niya para bumalik sa'yo, or hindi na. 'Di ba? So yun, Reg TV nga po pala and sana happy tayo lahat. Peace and hapon na. Goodbye.